Si Tonpa, na kilalang rookie crusher, agad na sumuko bago pa man makalapit si Bendot para suntukin siya. Galit na galit si Leo Rio at nagtatatalak pero kalmado lang si Tonpa at sinabing ang tunay niyang plano ay sirain ang mga baguhan tulad nila. Susunod namang hinarap ni Gon si Sidokon sa isang challenge kung sino ang may mas matagal na masusunog na kandila. Pinili ni Gon ang mas mahabang kandila, di alam na nilagyan pala ito ng langis kaya mabilis itong nauubos. Nang makita niyang malakas ang kandila niya laban sa hangin, binaban niya ito at tumakbo palapit kay Sidokon para hipan ang kandila nito. Sumunod na laban ay si Kurapika laban kay Mashtani. Deathmatch daw pero bawal ang armas at ang kondisyon, kailangan may mamatay o sumuko. Nagmayabang si Mashtani tungkol sa mga napatay niya, may mga tato pa ng puso na bilang ng mga napatay niya. Pero napansin ni Kurapika ang spider tattoo ni Mashtani at agad nag-scarlet ang mata niya. Isang malupit na suntok lang, knockout agad si Mashtani. Walang patayan, pero binalaan niya ito. Una, ang tunay na Phantom Troop tattoo may numero sa likod ng gagamba. Pangalawa, sobrang dami na nilang pinatay, hindi na mabilang. Pangatlo, huwag na huwag kang magbanggit ng Phantom Troop sa harap ko o yari ka. Tahimik si Kurapika sa isang sulok habang iniisip ng grupo kung anong galit niya sa mga spiders. Habang nanonood si Lipo, nagrereklamo si Leo Rio na dapat simulan na ang susunod na laban at alisin si Mashtani sa ring. Pero sabi ng susunod na preso, hindi pwede kasi buhay pa si Mashtani at deathmatch daw yon. Nagdebate sina Leo Rio, Kurapika at Killua kung anong gagawin. Nag-alok pa si Killua na siya na ang papatay kay Mashtani para matapos na pero gusto ni Leo Rio magbotohan. Sumabat si Tonpa na kesyo madidiskaril daw ang team nila dahil sa majority rules, eksakto sa gusto niyang mangyari. Samantala, si Hisoka nasa ibang laban at nakaharap si Tog-Ari, isang dating examiner na gustong mag-higanti. May special knife skills si Tog-Ari, pero si Hisoka, cool na cool, sinabing ang talo ni Tog-Ari ay dahil sa sarili nitong kakulangan. Sa huli, natalo ni Hisoka si Tog-Ari gamit ang sarili nitong mga kutsilyo. Siyempre, pasok si Hisoka sa next round, 6 hours at 17 minutes lang. Balik kay Leo Rio at mga tropa, sinuri ni Leo Rio kung buhay pa si Mashtani. Sabi ng babaeng preso na si Lirut, pastahan na lang daw kung buhay pa si Mashtani o hindi. Nanalo si Leo Rio sa unang pastahan pero gumaganti si Lirut. Nagkunwari pang unconscious si Mashtani hanggang tinulak ni Leo Rio sa gilid ng ring. Ayaw mahulog ni Mashtani kaya nagising siya at sumuko na lang. Pagkatapos manalo ni Leo Rio sa pastahan kay Mashtani, tinuloy niya ang laban kay Lirut. This time, ang pastahan ay ang gender ni Lirut. Kahit halatang babae siya, pinusta ni Leo Rio na lalaki siya. Sabi niya, win-win pa rin kasi kung mali siya, mahahawakan pa rin niya ang katawan ni Lirut. Excited na tinanong niya si Lirut ang sagot at sabi nito, babae siya. Inalok siya ni Lirut na i-check para sure. Siyempre, tuwang-tuwa naman si Leo Rio. Habang pinapanood ni Tonpa, nag-comment siya na siguradong talo si Leo Rio. Pero di natapos doon, nag-challenge pa si Leo Rio ng bato-bato pick. Si Lirut, mayabang na pumayag at nagpusta ng 80 oras. Sabi niya, kaya niyang basahin ang isip ni Leo Rio. Napraning si Leo Rio at nagpanik, kaya sa unang round, ginamit niya ang bato at natalo. Sa pangalawang round, bato pa rin. Talo ulit. Ayun, nadagdagan pa ng 50 oras ang penalty nila. Sa last match, si Jones kontra kay Killua. Nung tinanggal ang posas ni Jones, nagsiyalisan ng ibang preso sa takot. Sabi ni Leo Rio, umatras na si Killua, pero deadma si Killua. Sa isang iglap, dinukot niya ang puso ni Jones. Nagmamakaawa pa si Jones na ibalik ang puso niya, pero wala na, patay na siya. 3-2 ang score, kaya panalo sila. Kailangan maghintay ni Gon at ang tropa ng 50 oras sa maliit na kwarto. Samantala, si Hereta, nakaabot na sa ilalim ng Trick Tower bago maubos ang oras, kaya siya ang pang-apat na nakatapos sa third phase. Habang may 40 oras pa, naghanap ng trip si Gon at Killua para hindi maboring. Habang tulog ang iba, gising si Killua at napansin ni Kurapika. Tinanong niya si Killua kung bakit di siya natutulog, sagot nito, kaya niyang walang tulog ng 2 hanggang 3 araw. Para mang trip, tinapon ni Killua ang unan kay Gon. Pero si Gon, kunyari lang palang tulog, tumira pabalik ng unan ng di man lang dumilat. Nagkatinginan sila, at ayon nag-pillow fight sila. Nagising si Leo Rio, nainis at sinermonan sila. Tuloy ang oras hanggang umabot na lang ng 1 minuto. Tumayo silang lahat sa harap ng pinto, sabik na maghintay. Pagbukas, si Gon, atet na atet, tumakbo agad. Nagsimula silang bumaba sa tower, harap ng maraming obstacle. Sa huli, nakarating sila sa kwarto na may 2 pinto, ang O ay matagal pero safe lahat. At ang X ay mabilis pero 3 lang ang pwede.
Biglang tinayre ni Tonpa si Leorio gamit ang palakol. Nag-away muna sila hanggang naisip ni Gon na bakit di nila batasin ang dingding. Ginawa nila at sabay-sabay nilang natapos ang third phase. Sa Whale Island, nakatanggap si Tia Mito ng liham sa kanyang mailbox na hindi niya napansin habang naglalaba siya. Isang bukas na sobra ang nakapatong sa tabi ng tasa ng kape. Ito ay isang liham mula kay Gon na binabasa niya sa mesa ng kainan kasama ang kanyang lola. Tinanong ni Gon kung okay sila at sinabi niyang okay siya. Sinabi niya sa kanya na kakapasa lang niya sa ikatlong yugto ng Hunter exam na mahirap at pagkatapos niyang umalis sa isla sakay ng bangka, naglayag sila sa bagyo. Sinabi ni Gon kay Mito at sa kanyang lola na hindi niya alam kung gaano karaming mga yugto pa ang darating pero plano niyang malampasan ang mga ito at maging isang hunter tulad ng kanyang ama. Kinuwento niya ang mga karanasan niya sa Hunter exam. Hanggang sa sinabi ni Gon sa kanya hanggang sa muli at nilagdaan ng pangalan niya. Naglakad si Mito patungo sa larawan ng ama ni Gon, ang kanyang pinsan, habang ang kanilang lola sa likuran ay nagsasabi na ang pangalan nito ay Ging at sinusundan ni Gon ang kanyang mga yapak. Tinanong niya ang larawan ni Ging kung masaya siya tungkol dito habang may luha sa kanyang mata. 24 na kandidato ang pumasa sa ikatlong yugto ng Hunter exam sa Trick Tower. Kasama dito sina Hisoka, Gitaraker, Hanzo, Hireta, Pokal, Kurapika, Kaluwa, Gon, Leorio, Tonpa, at iba pang kalaban na parang mga NPC lang. Si Lipo, ang parang host ng exam, ay bumati sa kanila at sinabing papunta na sila sa ika-4 at huling yugto sa Zevel Island. Isang lamesa na may kahon ang lumabas at pinadrolat sila para malaman kung sino ang target nila. Excited ang lahat pero nung nalaman ni Gon na si Hisoka ang target niya, biglang parang gusto niyang humiga ulit sa damuhan at mag-isip ng life choices niya. Si Kaluwa na hindi memorize ang ID numbers sabi lang na bahala na. Pagdating sa isla, ini-announce ni Kara na 1 week sila doon para magka 6 points gamit ang badges. Si Gon, determinado pero halatang kabado, ay nagpractice gamit ang fishing rod niya. Nakita niya kung paano magnakaw si Pokal gamit ang poisoned arrow kaya na-inspire siya. Pinractice niya kunin ang mga bagay gamit ang rod mula sa prutas hanggang sa lumilipad na ibon. Pero hindi niya alam, si Hireta, ang parang hunter na stalker, ay nakabantay lang buong oras, parang villain na may plano siyang guluhin. Sa wakas, naperpekto na ni Gon ang diskarte niya para maaga ang badge ni Hisoka. Napansin niyang duguan na ang mga kamay niya at puro paltos dahil sa 2 araw na walang tigil na practice. Dahil dito, naakit ang mga hemotropic butterfly sa amoy ng dugo. Naalala ni Gon na may sugat si Hisoka sa balikat mula sa Trick Tower, kaya ginamit niya ang mga paru-parong ito bilang tagahanap para mahanap si Hisoka. Nakita niya si Hisoka at tahimik na nagtago sa likod ng mga damo, hinihintay ang tamang pagkakataon para umatake. Samantala, si Leorio naman ay nakatagpo si Tonpa na may kasabwat na si Somi sa pagnanakaw ng mga badge. Biglang dumating si Kurapika na walang kiyeme, pinigil si Tonpa at tinalian ito. Iniwan nila ito sa bato na may nakasulat na, huwag pakainin. Nahuli rin nila si Somi pati ang alaga niyang unggoy. Nabawi ni Leorio ang badge niya at nakuha ni Kurapika ang kay Tonpa, sapat para makaipon ng 6 na puntos at makapasa. Sa madaling araw, naramdaman ni Hisoka na may tao sa damuhan. Lumapit siya, pero si Gus pala ang nandoon. Hinamon siya nito, pero sa halip na labanan, iniwasan lang ni Hisoka ang mga atake. Kalaunan, binigwasan si Gus ni Gitaraker gamit ang needles niya. Pagkatapos, nakatulog si Gitaraker sa hukay. Sa gabi ng ikalawang araw, nagsimula ng maghanap si Hisoka ng target at nakita sina Leorio at Kurapika. Habang nakatago sa damuhan, patuloy na minamanmanan ni Gon si Hisoka, naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Ang di niya alam, si Hisoka naman ay may sariling plano, nakita niya sina Kurapika at Leorio. Tumakbo si Gon papunta sa kanila, nalilito kung tutulungan ng mga kaibigan o susundin ang plano niyang kunin ang badge ni Hisoka. Nai-imagine niyang bogbog na sina Kurapika at Leorio, kaya pinili niyang maging bayani. Si Leorio, as usual, nagrereklamo kay Kurapika na hindi niya makita ang target niya. Biglang tumigil sila, nandun si Hisoka, pakol na nakasandal sa puno. Hiningi ni Hisoka ang mga badge nila, pero syempre tumanggi si Leorio agad. Naisip ni Kurapika na hindi sila ang target ni Hisoka, kaya nag-alok siya ng badge na walang halaga. Kung ayaw ni Hisoka, hinamon pa niyang kunin ang iba sa laban. Tumawa lang si Hisoka sa threat nila. Pumayag si Hisoka sa deal, kinuha ang badge, at umalis na ang dalawa. Naiwan si Gon sa likod ng puno na nangangatog. Biglang tumaas ang killing intent ni Hisoka. Parang horror movie lang. Kinaumagahan, nakita ni Gon si Algon na target ni Hisoka. Naghintay siya, naka-ready ang fishing rod.
Nang umatake si Hisoka, nagamit ni Gon ang rod para agawin ang badge. Tagumpay sana, kaso nakita siya ni Hisoka. Imbes na magalit, ngumiti pa si Hisoka, parang natuwa. Habang tumataka si Gon, biglang nanigas siya, na dart pala siya ni Hireta. Kinuha ni Hireta ang mga badge at iniwan siyang parang gulay. Pero bago pa magtagal, patay si Hireta, nandun na naman si Hisoka. Binalik ni Hisoka ang mga badge kay Gon, impressed siya sa ginawa nito. Pero bago umalis, sinapak pa niya si Gon at sinabing balikan siya kapag kaya nang lumaban. Kinagabihan, si Gon nakaupo sa puno, nanalo pero feeling talo. Si Killua, naiinip na sa paniniktik ni Imori, biglang sumigaw at pinapalabas niya ito. Pero si Imori, feeling ninja, ayaw pa ring magpakita at plano raw umatake habang tulog si Killua. Dahil inis na, lumapit si Killua kay Imori na napaatres sa takot. Biglang dumating ang mga kuya niya, sina Amori at Yumori, na galit dahil wala pa raw siyang nakuha. Pinilit nila si Imori na labanan si Killua. Lumapit si Imori kay Killua at sinabing ibigay na lang ang badge para walang basagan ng mukha. Pero imbes na sumunod, ininsulto siya ni Killua. Ayun, sinipa siya ni Imori, pero parang walang nangyari, biglang tumayo si Killua at kinuha ang badge ni Imori. Nang makita niyang hindi ito ang hinahanap niya, tinanong niya ang mga kuya kung sila ang target. Natakot ang dalawa, halatang hindi normal na bata si Killua. Nag-information pa sila, pero bago pa makagalaw, nasa likod na agad ni Amori si Killua, at ni hostage ito. Pagkatapos kunin ang tamang badge kay Yumori, itinapon niya ang iba pang badge sa malayo at biglang naglaho. Si Hanzo, na nagmamasid sa likod, agad tumakbo para kunin ang itinapon na badge. Pero naloko siya ni Killua, maling badge ang nakuha niya. Samantala, sina Kurapika at Rio, naghahanap pa rin ng target sa starting point. Dumating si Gon at inalok ang tulong niya gamit ang amoy ng drugs ni Ponzo. Matapos ang mahabang lockeran, nakita nila ang kuweba ni Ponzo. Si Rio, feeling bida, pumasok mag-isa. Pero maya-maya, sumisigaw na. Nang tumakbo si Gon at Kurapika, nakita nilang nakabulagta si Rio. Puno ng kagat ng ahas. Pinaliwanag ni Ponzo na si Bourbon na napatay na niya ang may pakana ng bitag. Ang problema, may mga ahas na umaatake kapag sinubukan nilang lumabas. Natrap sila at hindi nila alam kung paano makakaligtas.